May exit plan na sila para sa mga Pinoy kasama ang embassy staff. Okay, meron tayong consulate doon, di ba, sa Osaka. So yun yung parang mag-house sa atin just in case. Yun yung mag-aasikaso ng mga magiging parang relocation center. So kung saan pwede. So approved yun. Nung alam na ni Sec. Dito, no, lalo pat nagkakagulo na nga ang mga tao sa pagbili ng mga bottled waters dito. Dahil kanina, bago nga tayo mag-newscast, kailangan natin ng supply para dito sa ating hotel. No? Naglibot kami sa at least 4 na mga convenience stores dito. At wala ka nang mabibili ng tubig. At meron kami ng tsempuan, maliit pa na ganito na lang. Wala natin pakita yung tatak. Pero ganyan na lang kaliliit ang mga pwede mabili. At kanina nga, 4 na piraso na nakita ko. Pinakyaw na ng team natin yun dahil nga makakaubusan na ng tubig dito sa convenience stores dito. Pero sabi naman ng pamahalaan ng Japan, Cheryl, ay magbibigay na sila, mag-arasin sila ng mga bottled water sa mga susunod na araw para nga daw maisan itong kaguluhan na ito pagdating sa kawalan nga ng bottled water dito sa Tokyo. Cheryl. Maraming salamat, Joey Francisco. Nag-uulat live mula sa Tokyo, Japan. Kaugnay pa rin sa balitang earthquake, hindi lang sa loob ng Bayo Building maring abutan po ng lindol. Kaya ang MMDA nagbigay na ng tips sa mga tsuper para makapaghanda sakaling abutin ng pagyanig sa daan. June Loyola, ikwento mo. Hindi lang pagmamaneho ang responsibilidad ng mga tsuper ng mga pampublikong sasakyan. Bilang driver, sagot din nila ang kaligtasan ng mga pasahero. Pero sakaling lumindol habang nagmamaneho, alam kaya nila ang dapat gawin. Siyempre yung mga pasahero palabasin tapos Ano ba kailangan nila? parang sabihin huwag magpanik. Hinto ko yung jeep tapos pabababayin ko yung mga pasahero. Sabi ng MMDA, iba pa rin ang kalmado pero alerto. Pinakamainam na huminto muna at huwag lumabas ng sasakyan habang lumilindol. Sa puntong ito, ang loob ng inyong sasakyan, ang pinakaligtas na lugar habang lumilindol. Pakalmahin ng mga pasahero at udyokin sila na protektahan ang kanilang mga sarili. Hanggat maaari, umiwas sa mga tulay o flyover. Kapag hindi na kaya, manatili na lang sa loob ng sasakyan hanggat matapos ang pagyanig. Kung matrap naman sa loob ng sasakyan, pagkatapos ng lindol, manatiling kalmado. Kung may cellphone, tumawag sa kaanak o sa emergency 136 ng MMDA. Pwede rin bumusina para makatawag ng atensyon. Huwag na huwag bubuksan ang makina ng sasakyan dahil nakakalason na ang usok nito, lalo na kapag nakukulob. Pag inabutan tayo ng earthquake sa sasakyan, laging very observant tayo, saka alert tayo. June Loyola, News 5. Namemeligro rin daw na magiba ang palasyo ng Malacanang sakaling tumama ang isang malakas na lindol sa Metro Manila. Hindi raw kasi ligtas sa ang lugar na kinatatayuan nito ayon sa PHIVOLCS. Ikwento mo, Erica Tapalya. Ang pinakamakapangyarihang lugar sa buong bansa, hindi raw uubra ang tibay sakaling maalog ng magnitude 8 na lindol sa Metro Manila. Peligro raw kasi ang palasyo, lalo na't mismong nasa likod nito ang Pasig River. Posible raw lumambot ang lupa sakaling lumindol. Kaya niyang kayanin yung isang building, maaari itong lumabot at yung building na nakapatong dito ay maaaring tumagilid o lumubog ng kaunti. Base sa Metro Manila Earthquake Intensity Reduction Study na ginawa ng PHIVOLCS, delikado rin ang palasyo dahil malapit ito sa Pandacan Oil Depot. Kapag nagkalindol, pwedeng lumubog o mawala sa linya ang mga pipeline kung saan dumadaloy ang langis. Oras na mangyari ito, pwede raw dalhin ng hangin ang apoy hanggang palasyo ng Malacanang. And in case there will be a fire, yung fumes niya maaaring tangayin papunta sa Malacanang grounds. 2004 pa raw nirekomenda ng PHIVOLCS sa Malacanang na kumonsulta sa mga oil experts at structural engineers para malaman kung kinakailangan ng i-retrofit ang gusali. Giit naman ng Malacanang, ito raw ang unang pagkakataon na narinig nilang delikado ang palasyo. And certainly we will take a look into the safety of the sturdiness of the structures that she mentioned. Uumpisahan na rin daw ng Malacanang ang regular na earthquake drill para sa lahat ng kanilang empleyado at opisyal. Erica Tapalya, News 5. Inalala ng ilang Hollywood celebrities ang buhay ni Academy Award-winning actress Elizabeth Taylor na pumanaw kagabi sa edad na 79. Pati mga fans, kiramay rin. Ikwento mo, MJ Marford.
Nakidalamhati ang Hollywood at mga fans sa pagpanaw kagabi ng Hollywood legend na si Elizabeth Taylor. Namatay si Taylor sa edad na 79 years old dahil sa congestive heart failure. Dinayo ng kanyang mga fans sa Hollywood ang kanyang star sa Walk of Fame para mag-alay ng mga bulaklak. She dictated the rules on shows that she appeared on, and she went from like a young child in National Velvet all the way through, and she was just a lady and generous and kind. And Libo-libong tagahanga rin ang nakidalamhati sa pamamagitan ng pag-alay ng mga sulat sa kanyang $300,000 wax statue sa London. And people loved Elizabeth Taylor. She represented glamour, she represented class, everything that people want a Hollywood star to be. Sa tweet naman ng reality star na si Kim Kardashian, malungkot siya sa pagpanaw ng kanyang idolo at mapalad naman siya na na-interview niya ito bago mamatay. Nagbalik tanaw naman si Paris Hilton sa mga magagandang nagawa ni Elizabeth bilang isang AIDS activist, humanitarian at actress. Pinuri niya rin ang first marriage ni Elizabeth sa kanyang grand uncle na si Nicky Hilton. Isa lang ito sa 8 marriages ni Elizabeth. Bukod kay Nicky, 2 beses kinasal si Elizabeth sa kanyang co-star na si Richard Burton para sa pelikulang Who's Afraid of Virginia Woolf noong 1966. Sa pelikulang ito, second time niyang nanalo ng Best Actress sa Oscars. Una ay para sa Butterfield 8 noong 1960. Nakilala si Elizabeth sa Oscar multi-nominated film na National Velvet noong siya ay 12 years old pa lang. Noong 2000, ginawaran siya ng titulong Dame ni Queen Elizabeth II. Sa 7 dekada ni Elizabeth sa showbiz, tinagurian siyang magaling na aktres, tabloid favorite, at isa sa may pinaka-magagandang muka sa Hollywood. MJ Marfori, News 5. Good news naman tayo, tuloy ang buhos ng bagong shows dito sa Kapatid Network. Ang isa dyan, kayang gawing dream house ang ordinaryong mga bahay. Ang chika hatid ni Laila Chicador. Chika number 1, award-winning director, cultural activist, host ng morning magazine show at Palangka awardee, at abogada/broadcaster. Isang programa para bigyang punto ang mga isyong may saysay pero di gaanong tinatalakay. Yan ang mapapanood nating mga kapatid sa programang Tayuan Mo at Panindigan. Very candid talaga, napaka-loose ng discussions, napaka-spontaneous. Showing gabi-gabi ang Tayuan Mo at Panindigan alas 10 sa Aksyon TV. Chika number 2, ang hot na show para sa mga mahilig magpaganda ng bahay, nandito na sa TV5. Yan ang Extreme Makeover Home Edition kasama ang nag-iisa nating si Paolo Bediones. Ito ang magiging kauna-unahang show sa buong Asia na si Sentro sa pagmi-makeover ng isang bahay. It is a massive production. The production team alone, ang laki-laki na. There is a team that's just focused on obviously doing the coverage. There's a team that's just focused on doing the construction. Diba? Nandiyan pa yung team ng styling. Happy naman si Paolo, lalo pat ngayon pa lang, bahana ang mga taong gustong magpaayos ng kanilang bahay sa show. At yan ang latest aksyon sa TV. Laila Chicadora, News 5. Halos pumalo na sa 100 na ang bilang ng mga patay dahil sa patuloy na airstrike sa Libya at demolisyon sa Algeria na uwi sa Girian. Yan at iba pa sa Aksyon Abroad ni Naomi Dairi. Kaliwat kanan pa ring binabayo ng airstrike sa Libya. Sa Misrata, pinasabugan ng mga tropa ni Libyan President Muammar Gaddafi ang paligid ng isang ospital. 2 ang naiulat na patay. Ang Allied Forces naman, puntirya pa rin ng Tripoli. Halos 100 na ang patay sa gulo sa Libya nito lang nakaraang linggo. Nagkagirian ng mga pulis at residente sa isang demolisyon sa Algiers. Nagsunog at nambato ang mga residente nang gibain ang mga bahay nila.